Welcome to Kuala Lumpur talaga! Nakakaminig tuhod siya. Ito lang ng world's tallest building. Dito din makikita ang one of the tallest flagpoles in the world. Tanan! Tignan nyo, Bangunan Sultan Abdul Samad. Maganda yung location itong 118 Boutique Hotel. So kapag napapasok kayo dito, hindi pwedeng magsapatos. Siguro sabi ng tao nasa harapan natin, sino pa itong taong to? Kanina pa kanta ng kanta. Napakasikat talaga ng Milo dito sa Malaysia. Meron sila dito parang pick up na merong Milo sa likod. Hello guys! I'm back again with another vlog. At ngayon sa vlog na to, tayo po iikot na dito sa Kuala Lumpur. So in DIY style. So wala tayong tour na ibubook. So pwede nyo itong gawin. If ever kung gusto nyo puntahan yung mga tourist spots na pupuntahan natin ngayon, pwede kayo mag-commute via train, via bus, or even mag-grab. Okay? So accessible po ang grab dito. And mas tip ko para mas mabilis, ang gawin nyo, i-connect nyo na yung mismong Grab account nyo sa card nyo. Sa case natin, nakakonect na yung GCash card natin doon, okay? So ngayon, maglakad na tayo. Panoorin niyo yung previous vlog. Nag-vlog tayo dito sa Laguna Filipino Restaurant. And now, let's go sa nearest train station. Alam nyo, hindi ganoon kainit dito. Dito sa Kuala Lumpur kumpara doon sa Penang. Sa Penang super init guys, promise. Ang lala ng kainitan doon, mas mainit pa sa Phuket, mas mainit pa sa Chiang Mai, Chiang Rai, and also Bangkok. Gusto niyo yung kung saan tayo dumadaan? Kung saan masikip doon tayo dumadaan talaga? Huwag niyong gagayahin tong ganito ha. Ngayon, pupunta tayo sa Masjid Jamek train station. Ito siya. And 3 stops, 6 minutes yon papunta sa KLCC or KJ10. Doon tayo kasi bababa. Okay? So 10 minutes na lakad papuntang Petronas Twin Towers. Alam nyo guys, yung area na itong nilalakad natin ng Masjid Jamek area, dito tayo first time nagstay nung first time natin sa Kuala Lumpur. Kasi sa Big M Hotel tayo nagstay that time. Madadaanan natin siya, tuturo ko sa inyo. Pwede nyo ding i-consider itong location na to. Maganda din naman siya. Sipin nyo, yung hotel na yun tapat na mismo ng train station. Tanananan! One of the reasons lang kung bakit natin pinili yung ating pinag-i-stayan ngayon, alam niyo yung gusto ko, parang full yung unit na parang since maglalaba tayo. And aside from that, gusto ko yung parang kompleto, merong lutuan, lalak, just in case kung gusto natin ng oven. Ayan na naman yung train, ang ingay. Mangingay ulit ang train. Ganun siya. Loko, ang ganda. May KFC dyan. May Watsons. Isang tawid na lang, andun na tayo. Nakatawid na tayo guys. Diyan yung tawiran. And tignan nyo, ito yung Zeus Coffee. May KFC dito. Then dito sa side na to, ito yung Big M Hotel na merong McDonald's. So tara na! Sa train station! Actually alam nyo, kung first time travelers kayo, parang pwede ko din kayo recommenda ito na lang Big M. Ngayon, we have a say na magstay kayo dyan because napagstayan na natin. Kasi may mga ibang viewers tayo nagtatanong sa atin, Ivan, may recommend ka ba ng mga ibang hotel, ganyan? Eh kasi kapag hindi pa po natin napapagstayan, hindi natin nire-recommend. So ito, mare-recommend ko siya sa inyo. Maganda yan. Though wala pa tayong vlog that time, if I'm not mistaken. Wala pa tayong YouTube vlog. Hindi pa tayo YouTuber noon. TikToker pa lang tayo nung era na yon. Ito na! Yan! Rapid KL. So, asan tayo? Saan tayo? Masjid. Andito tayo sa KJ13. Pupunta tayo sa KJ10. So ito siya, Laluan, Kelana, Jaya. KJ line. So now, bumili tayo ng token kasi hindi pwedeng yung Visa card lang tulad sa mga ibang lugar. So kinakailangan nating mag-purchase. Ito, Kelana, Jaya line. Ito tayo. Tapos, asan yung Masjid Jamek? Ito Masjid, papuntang KLCC, 1.80 bank card. Sige, bank card para mabilis. Sana naman pwede na yung GCash card dito. Sana pwede na please. Yay! Narinig nyo yun? Parang Ivan may bagyo damag dyan sa lalamunan mo. Ano ba yan? So ito po. Ayan.
Ayan siya. Actually, tignan nyo, meron sila mga ibang products dito. Ang tinatawag nila dyan is Rapid Products. So, if ever, kung gusto nyo ng 30-day unlimited travel pass, open siya to all users. Magtanong kayo dyan para maka-discount kayo. And meron ding mga unlimited na free rides sa registered Malaysian person with disabilities. May mga ganyan. Though hindi naman tayo Malaysian. Pero sinishare ko lang sa inyo. Okay, let's go. Let's stop it. Boing! Yan. So, dito tayo. Laluan, Kalana, Jaya Line. Para hindi kayo malito dito, ha? May mga signages na ganito. Ayan, Masjid. So, LRT, Laluan, Kalana, Jaya. Tapos dito tayo sa Platform 1, KLCC. Okay? Mga malito kayo. Hala, hagdan siya pala. Hagdan siya. Siguro sabi ng tao nasa harapan natin, sino pa tong taong to? Kanina pa kanta ng kanta. So, meron silang mga area dito na merong pa-fun na ganyan. I-take advantage natin. Hindi naman tayo nagmamadali. Kailangan natin ng hangin. Temperature check. Ngayon po ay 34 degrees Celsius dito sa Kuala Lumpur. 34 degrees Celsius means konti na lang, parang lagnat na Celsius na. Oh guys, share ko lang sa inyo yung mga rules and regulations dito. Bawal manigarilyo, kumain at uminom, magkalat, mag-chew ng gum, magdikit ng mga poster at bills, mga hazardous materials, bawal ang animals, bicycle, commercial cargo, bawal magpatugtog ng... Ano ipapatugtog nyo? Hawak nyo ang beat. Hindi nyo pwedeng hawakan ng beat dito. Next is begging and loitering bawal. Okay? Lahat yan. No, no, no. Ayan, meron din ditong ATM, Maybank, CIMB. Ang sundin natin is number 5, Diretso. Dito tayo guys sa platform 1. Be mindful kung saan kayo tamang papunta ha. So, ayan, sakto. KJ10. This one. Ayan, nakalagay. Papadating ang train in 5 minutes. Ayan, 5 minutes. We're here na guys sa KJ10 or KLCC. Ngayon, let's go! Ang gagawin nyo lang sa ganitong coin or token, lalagay nyo dyan. Tanin! And also, according kay Google Maps, dito tayo sa exit na Avenue K. This one. Let's go again! Dito tayo guys, nakalabas ngayon. Navigate natin kasi dito ang Petronas Twin Towers. Ito na guys! Ito na yung Petronas Twin Towers. Yung isang sa Twin, ito, kasarapan natin. So basically, hindi tama yung binigay sa atin ni Google Maps. Dapat pala, doon na lang tayo sa mall pumasok, no? Sa Suria KLCC. Kasi ito siya, yo. Yung mall kasi na yan yung mall na parang nasa ilalim siya ng mismong building. Actually, nasa ilalim talaga. It's giving sa Marina Bay Sands. Yan yung mall din na nandun sa baba. Parang ganun. But it's okay. Tawid-tawid na lang tayo. Yan. Grabe, hindi ganun kainit ha. Andito na ngayon tayo sa pinaka main mall sa Suria KLCC and always look sa ganito. Sa mga signages nasa taas. So, Petronas Twin Towers visit. Ayan na. Naalala ko na to. So, from here, dyan natin mapakita yung QR code natin. Ito guys, bumili kasi tayo ng ticket sa Klook ng Petronas Twin Towers. Admission ticket. So, if ever kung interesado kayo, ang pinaka-ticket price po, ayan, lalagay ko dyan. Ito siya. Book for tomorrow. Ito na lang yung nakalagay eh. 702.
So, dito sa side na to, bumaba tayo. Yan, dito lang siya. Ta-na-na-na. Let's go down. Yan. Diba? What a chill day. What a chill activity. Aakyat lang tayo sa Petronas Twin Towers. Tanan! Ayan. Guys, napaaga tayo. 3:30 pala yung ating schedule. So, 3:15 dapat nandito tayo sa mismong entrance. Though, wala pa namang katao-tao. Kaya okay lang. Upo-upo na muna tayo dito. And tignan nyo, may miniature version sila dito. Gusto ko sana lumabas tayo pero para hindi na tayo pabalik-balik dito na muna. Maghintay na lang tayo ng few minutes. It's time, guys! Let's go na. Pumila na tayo dito. Check-in time. So guys, now, andito na ngayon tayo currently sa Skybridge or yung nagko-connect sa dalawang Twin Towers. Binigyan lang nila tayo dito ng 10 minutes para mag-picture-picture, ganyan. So, maximize natin. Oh my God, nakakatakot. Ayan. Itsura. Grabe, nakakanginig tuhod siya. Like literally. So, tumatawid tayo sa kabilang side. Grabe, hindi na wala sa utak ko yung parang final destination ng mga ng mga palabas. Alam niyo, yung parang kung mai-imagine nyo is kapag biglang kunyari lumindol tapos biglang mahati ito sa gitna yung bridge na tapos biglang nasa gitna tayo ngayong kasalukuyan. Tapos pag ganyan natin dyan nagkakrak yung mga ganitong klaseng mga mga overthinking, kapraningan, ganyan. Nakita tuloy nila na tayo. So, ito yung itsura dyan sa baba. Tadadadan! Ganda, no? Tapos karamihan, kadalasan, yung mga tao, kapag kunyari, gusto nyo mag-picture, tumatayo sila dyan sa tapat ng swimming pool na yan. Ito, wait, di ko maituro, nanginginig ako. Wait. Ito. Yan. Tapos, ito yung view. Ganyan siya. And kung ako tatanungin nyo, kapag pupunta kayo dito sa Kuala Lumpur, kung first time nyo pa lang magpunta, make sure na idagdag nyo to sa listahan nyo just to tick it off sa kung nasa bucket list nito, ganyan. And isa din sa pinaka-main na itinerary dito sa Malaysia in general. And also, ito yung tallest na sky bridge na nagdudugtong sa dalawang Twin Towers in the world. And also, alam nyo ba na ginawa itong Twin Towers na to ng magkaibang team. Like, iba yung team dito kay Tower A at iba yung team kay Tower B. Tapos, ang maganda dito, nagkaka-challengean sila na parang nagpapabilisan sila na ma-finish both. And napakadami guys glass panels na naka-install dito. 55,000 siya. Ganun kalala. And also, merong rings kasi dito sa sa Twin Towers. Nanginginig ako. Natatakot ako kapag nakikita ko yung harapan. Tingnan nyo kasi ito yung view habang kausap ko kayo. So, meron ditong dalawang parang bilog. So, merong 14 rings doon. At yung 14 rings na yan, as yung signify nun, is yung 14 states dito sa lugar nila. Ito naman yung kabilang side. Dito sa side na to, makikita nyo naman dito yung mall din. Isa yun sa famous entrance and exit ng mall. Tapos ito yung pinaka-park. Yan. So, if ever kung gusto niyo ng mga aquaria, ganyan, yung mga ganong klaseng tourist spots, dito yun. If I'm not mistaken, sa area na to yun. Alam nyo ba guys, share ko lang din sa inyo, third time na kasi natin ngayon sa Kuala Lumpur, like yung talagang trip na nandito, and third time na din natin pumunta dito sa Petronas Twin Tower. So imagine,
Ganyan din pa rin yung itsura niya, walang pinagbago. And first time natin na kita na mayroon palang sementeryo dun. Ang random ng part na yun. Pero, lang, tinignan ko lang, may sementeryo pala dun. Sa part na yun, grabe. Wala lang, kasi syempre, kapag ka first time nyo sa isang lugar din, ang tinitignan nyo talaga experience, ganyan. Pero ngayon, ako kasi, since pangatlong beses na natin dito, parang tinitignan ko kung ano yung mga kakaiba na ngayon na ganyan. So, sabi ko, may cemetery pala doon. Tapos, kung into more shopping kayo dito sa area ng KLCC, napakadaming mga shopping malls. And napakadaming mga brands dito na feeling ko ay magugustuhan nyo. Mamaya, after natin dito, pagbaba natin sa mismong Twin Tower, is i-quickly tour ko kayo sa Suria KLCC. And meron din silang premium outlets dito. Ilalagay ko dito sa screen yung pangalan. Though malapit siya sa Putrajaya and also sa mismong KLIA Airport. Hindi na natin pupuntahan yun. Hindi na siya part ng list natin. But if ever lang naman, kung gusto niyo ng ganong part, pwede niyo puntahan yung premium outlet na yun. It's giving Gotemba, ganyan, Gloria Outlets, ganun yung vibe. Okay, sige, malabis na matapos yung ating 10 minutes. Quick, pakita na lang ulit sa inyo before tayo magpunta sa pinakataas. Andito na ngayon tayo guys sa taas. So meron dito nakalagay na 20 tallest buildings in the world. Ngayon ko lang na-observe, napuntahan na natin itong Taipei 101. Yung pala yung napuntahan natin. Hindi ba natin napupunta yung iba? Itong Shanghai, hindi ba natin napuntahan? International Commerce Center. Ito What if puntahan natin to sa St. Petersburg, Russia? What if lang naman? Malay nyo naman, di ba? So, ayan, napakadami pa. Ito, napuntahan na natin itong Landmark 81 sa Ho Chi Minh. Di ba? Lang. Gusto ko nga share sa inyo yung mga ganong moments. Wow! So, we're here sa isang cafe here. Sulitin natin, guys, mag-cafe tayo dito. Di ba? Para ma-maximize natin naman ang ating trip here. Hala, rose milk, soothing rose syrup with creamy milk finish. Kaka-discover lang natin na kapag kayo mga ganito yan yung ng pimple-pimpola natin Pero minsan lang, oh my God, pistachio. Sige, order tayo nitong coconut water. Then, is this pistachio ba to? May pistachio tayo nakita. Coconut water tayo isa. Tapos ito, pistachio cake. Sayang naman, hindi available. Ito na lang yung ahin natin. Meron siyang parang kunafa sa taas. Sana mabili natin. Ayan, bidili. Yes, para sa atin yan. Hello! Pilipino pala kanina, sabi ko, Pinay ba si Kuya or Malaysian or Indonesian? Naman and it's really cool. Ano siya, Osmo Packet, pero kahit ganun, malakas yung tanggap ng boses. So cool. So, bumubulong ako, pero sa vlog, malakas siya. That's so cool. Ayan guys, dito sa baba, ayan o, tingnan nyo. Ganun din, parang same lang din dun sa kanina, pero syempre ibang angulo naman to. Grabe yun, tingnan nyo yung building ng Four Seasons, parang ka-level lang din natin. Tapos sa ibang building, ang tataas na yan, pero dito parang unano sila. Ito guys, ang ating order. Tanananan. And also coconut water. Coconut water lang. Hindi na tayo nag-matcha latte, hindi na tayo nag-strawberry latte, or kahit anong latte pa man yan. Stay safe. Sabi ko kasi parang, pistachio. Okay. Surprisingly, hindi matamis. Hindi matamis. Sakto lang. Hindi siya matamis. Parang feeling ko 8 out of 10. Good sure.
We're done there, guys. And pagka dinire-diretso nyo to, ayan, again, Budolan section. So, bibili kayo ng mga stuff if ever you want. Meron dito mga patches, mga keychain, magnet, 16.50 Malaysian ringgit. Ganyan siya. Ito mga sa bahay, magkano siya? 35 Malaysian ringgit. So, mga pang ano to, pang tambak sa bahay, ganun. Ito magkano siya? 68 Malaysian ringgit. Welcome, this is your life now, the wasteland where we all take. Andito na ngayon tayo guys sa baba and ipapakita ko sa inyo yung kaninang sinasabi ko na pwestohan nyo kung gusto niya photo doon sa baba na yun. Diyan yun. Imagine guys, kapag ka andyan kayo nakatayo at nag-picture tapos ito yung background nyo. Tanananan! Welcome to Kuala Lumpur talaga! Ang lakas ng Kuala Lumpur. May tumitingin sa atin. Ito kasi lagi natin ginagawa yun. Ha, ang lakas ng turista talaga nun. Ayan. So, di ba very turista yung ganyang angulo. Oh. Ganda! Ang ganda! Kahit dalawang building lang siya ng pinagkatagpi. Ang ganda, oh. Wait, di ko pala sa inyo guys nasabi, inaral natin to eh. So ito, meron tong 452 meters sa taas and may 88 floors yan. So simula noong 1998 hanggang 2004, ito po yung may hawak ng titulo ng World's Tallest Building. Pero hindi na ngayon. At kung titignan nyo dun guys sa taas, yung design niya parang 8-point star. So, kinuha nila yung idea na yon kasi galing siya guys sa idea ng Islamic pattern, yung 8-point na yon. Lumayo nga tayo kasi mas maganda guys pagka malayo eh. Pagka malapit kasi hindi magandang gana sa picture sa camera. Atake din tong public bank na to, no? Yung building na to sa tapat ng Petronas Twin Tower, meron siyang bragging rights. Meron siyang bragging rights sa pagka kunyari, nasa ibang bansa or merong ibang taong pagsasabihan na ganyan, tapos sasabihin, our building is located just in front of the Petronas Twin Towers. Di ba? Ang astig nung gano'n, no? So, nakalayo na tayo. Again, ito yung itsura niya. O, di ba? Hindi ba kayo masawa niyan sa pag-feature natin ng Twin Tower ngayon, no po? Nandito ngayon tayo, guys, sa Soria KLCC. Ang mall na nasa ibaba ng tower. Ayan. Taas. So, iki-quick tour ko lang kayo before tayo sumakay sa train at magpunta sa Petaling Street or yun ang kanilang Chinatown. Yan. Tingnan niyo, napakadami mga binibenta ditong kape. Diba? Mga tea. Oh, salted egg fish skin. Oh, ganyan. Jackfruit, 12 Malaysian ringgit. Though, itong mga small businesses naman yan. Pero sa mga kabila ko niyan, may Bath and Body Works. Dito merong Kiehl's. May Armani. May Tomei. Merong Dior. May Briedo. Ralph Lauren. Prada. May Calvin Klein. Merong Chanel. And meron din dito Uniqlo. Diba? Basically, mga usual brands ang mga pwede nyo mapuntahan dito. So, if ever, pwede kayo mag-alat dito ng mga 3 to 4 hours to explore this area. Kung into shopping kayo ha, pero tayo hindi na tayo mag-shopping. Mas ilaan natin yung time natin sa Petaling Street. Mainit lang doon, pero Chinatown. Diba? Ay, ang ganda naman ng brand na to, HLA. Ang ganda ng mga damit. Aesthetic. Magkano siya? Mahal, 99 Malaysian ringgit. Oh, di ba? Aesthetic siya. Anong brand to? Tas puro panlalaki, walang pang babae. Ganda yan. In fairness. Ito ipapakita ko lang sa inyo ha. Kunyari, kung gusto nyo mag-grab, papuntang Petaling Street or Chinatown area is from here, 21 Malaysian ringgit. Pero,
magte-train tayo, kaya 2 ringgit lang. Just follow that sign. Ay, nakikita nyo to? Ayun. Alam nyo, for some reason, parang nami-miss ko yung Spain. Ewan ko, biglang pumasok lang sa isip natin. Sabi ko, ay, parang gusto kong bumalik ng Spain. Tayong lahat. Tayo'y Pilipino. Bakit ganit sa Pilipino? Ano connect? Ano connect? O, tara na. Bumaba na tayo dito. So, ngayon, ano ba ang kine-crave nyo na gusto nyo kainin natin dito sa Kuala Lumpur? Meron ba? Drop it lang sa comment section kasi mababasa ko yan few days after. Few days after na. Parang iniisip ko, ano ba pwede natin makain? Parang nasa lema ka nasa utak natin. Yan, syempre wala tayong mga card. Single journey lang ang ating bibilhin. Let's go dito. Sa machine. Yan. So, ayan na naman tayo sa Jollibee McDonald's. English, Kelana. So, KLCC tayo papuntang Pasar Seni. Oh, flat 2. Flat $2. Ay, $2. 2 ringgit. Okay. Bank card. Gcash card. Tap natin. Twing! Grabe. Tuwang-tuwa Ivan, no? Tuwang-tuwa. Grabe naman makaganyan-ganyan dyan. Ayan siya. Ayan, nahulog na yan. Let's go! Diba? Ganun lang yan. Tapos, ito tatap lang natin dito. Let's check it. Wala siya. In fairness, tignan nyo, may nice to see you pala dito. Yung meron sa Korea. So, sa platform 2 tayo, guys. Pasar Seni. Ito siya. This is what it looks like. Dito tayo. So, 1, 2, 3, 4. So, ika-4 stops. We're here na guys sa Pasar Seni Station. So, isa to sa mga pupuntahan natin. Itong Sri Maha Mariamman. So, let's go down. Pero pumunta na muna tayo sa Chinatown area. Unahin natin yun. Ah, hindi. Mas mauuna pala tong Hindu temple. Sige, dito muna tayo. Oh, let's go. We're here guys sa Sri Maha Mariamman Hindu Temple. So this guys, ito ang oldest Hindu temple dito sa Kuala Lumpur. Ginawa siya noong 1873 pa by the Indian migrants. So pasok tayo. Paano papasok? Ah, okay. Dito sa side na to. No shoes in temple premises. Okay, so dito. Essence, one beer. So, hindi na natin hiningi yung sukli, guys. Ayan. We're here, inside. Grabe, napakainit dito sa Malaysia, Lord. Init. So, kapag papasok kayo dito, hindi pwedeng magsapatos. Meron ditong parang, tawag doon? Di ba may baggage counter? May shoe baggage counter? Basta dito sa side na to, 20 cents yung bayad. Pero tayo, binayadan natin yung buong 1 Malaysian ringgit para donation na rin natin at some point, diba? Bali dito guys sa area, makakakita kayo dito ng over 200 colorful sculptures. Tapos itong mismo Hindu temple na to ay dinededicate nila sa kanilang goddess na San Mariamman. Yun. To be honest, this one is a good addition sa itinerary nyo dito sa Kuala Lumpur. Kasi we all know, hindi naman lahat
ay nagpupunta sa mga iba't ibang mga places or countries na present yung Hinduism, di ba? So, I suggest if ever kung pupunta kayo dito, ay puntahan nyo din to para kahit papaano makita natin yung mga iba't ibang mga places ng bawat religion. So, mapupuntahan natin, for example, yung mosque, mapupuntahan natin yung mga Buddhist temple, syempre Catholic Church, and also yung Hindu temple. And dito sa KL, this is the best choice para puntahan yun because ito nga ang oldest and parang I think ang lawak din niya. Hindi ko lang alam kung ito yung largest naman. So tayo guys dito sa Hindu temple and now, walking distance lang siya, super quick lang, papunta naman sa Petaling Street. Ito yung makikita niyong dadaanan dito. So, sikat yung lugar na to guys because of the bargain shopping and also mga fake or imitation products. Okay? So, yung mga makikita nyo later is hindi siya legit. Ano siya? Kunyari, meron dong LV. Fake yun. Ayan, oh. We're here na sa Petaling Street. Ang ibinibigay niyang vibe is it's giving ladies market sa Hong Kong. Isang buong street na ganyan na parang closed. Then, puro shops sa magkabilang side. In fairness kung ito yung pinaka-trip nyong location, maganda yung location itong 118 Boutique Hotel. Babang-baba lang siya. Let's go in! Oh my God, Chendol. Chendol Pulot Durian. I remember ang ating ginawa sa at kinain sa Pinang. Oh, tignan niyo mo. The bags. The bags here are giving pero walang prices eh. Ayan siya. Mga ganito yung bag na pwede nyo makita. Mga pabango oh. Mga magnets. Oh, ang magnet dito may price naman for Malaysian ringgit. Pagka tatlo is 10. Ano siya? Meron din dito guys, batik poster. So, 11 Malaysian ringgit yung ganyan. So, ito na yung mga bag sa mga ano. Tulad na sinabi ko sa inyo guys. May Fendi, hello! Hi! Ito may LV. Oh, may Prada. Ay, parang bag natin. Nylon. May Goyard. Ayan. Hello. Ayan. Mga iPhone. Basically guys, puro mga ano eh. Ang mga nakikita natin kasi puro mga items na puro mga imitation items karamihan ni mga nandito. Ayan, Tommy. And walang mga prices eh. Ah, teddy bear ni Mr. Bean. Ay, sakto. Ayun nga nakalagay. Mr. Bean na teddy bear. Ito na tayo sa area na merong shed. Naalala ko to. Kasi before nagpunta tayo dito, umuulan. Ngayon naman araw-araw. Ito yung sikat na Kim Soya Bean. Ay, hello! Pinoy! Ayan, sikat siya. Kim Soya Bean. Sige, order tayo. Kasi syempre, kung ano yung sikat sa isang lugar, kailangan nating subukan yan. Parang fresh na ba tayo nito? O hindi pa? Init kasi. Ano yung vlog? Same sa kailang gamit ako ng code mo. Thank you so much. Sama kita sa vlog. Sige po. Hello! Thank you po. Diba? Hello. Ako dala ka. Pasensya na, haggard ako ngayon. Napakainit dito. True! Mamaya na. Taga saan kayo? Taga saan kayo? Las Piñas pa ako. Las Piñas. Ako work dito. Diba? Thank you. Working. Ano ako, galing ako Pinang, tapos Langkawi ako next naman. Dito sa lang pa. Thank you po. Thank you. At maganda din mag-jute free. Duty free. Meron dong may grab din naman dun no? Meron. Kasi grab ako kapag kasabihin tapos dito lang ako nagte-train na. Oo. Terima kasih. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Ayan guys. Order tayo. Soya bean. One please. What you want? What's the best seller? All best. All best? Yes. The soya bean? Sorry. Soya bean, is that the best? Or soya bean with Sintao? Sintao?
It's up to you. What's the best? To you. You were Okay, fine. so much. So, 3.80. Yung binili natin. Bang tama. Mental block ako, ang bilis. Ito guys, tikman na natin. Ang sarap. Ano siya guys, liquid na taho. Ganon-ganon yung lasa niya. Tahong-taho sa atin sa Pilipinas na medyo sweetened. Okay siya. Worth it. If ever kung gusto niyo try this one. Okay, tapos na tayo mag-recharge because of the init. Nakain na rin tayo ng soybean. Ang sarap. Masarap siya guys. Pero, kung natatanungin niyo kung ano yung rating natin, parang 8.5 out of 10. Pero masarap siya ha. Don't get me wrong. Sinasabi ko lang yung rating natin in terms of drink na category or beverages, ganun. Okay? So, shoutout ka pala kila ate kanina, nakakatuwa at nag-meet po tayo. Thank you for supporting me and for using the Klook code. And syempre, pati nyo na din gamitin yung mga ibang code natin. Ilalagay natin dito sa screen if ever. So, yun. Hindi tayo nakapag-usap ng matino kanina kasi nakapila tayo dito. Ang daming tao dito sa soybean area. Ngayon, let's go. Continue na natin. Ayan guys. So, ito po ang makikita nyo dito. May mga ganyan tayong damit. Ito. Puro mga ganun pala talaga ang mabibili dito, guys. Yan. Typically, kung hindi mga pasalubong or parang magnet or coaster, ganyan, puro mga bag shapes, ganyan, from different brands around the world. Ganun ang makikita dito. Okay? So, yun ang dapat yung expect. Or mga batik products. Ayan, parang mga ganyan. Mga magnets. O, di ba? O, kundi mga lalagyanan ng coins. Ayan, ngayon. Okay na. Hindi na tayo hulas-hulas. Sana kayo natin nakita sila ate. Kanina mukha tayong basahan. Alam niyo yun? Mukha tayong basahan. I mean, ako lang pala. Ba't ba sinasama ko kayo? Baka magalit kayo at sinasama ko kayo mukhang basahan. Ako lang pala mukhang basahan kanina. Naghahanap tayo ng street food eh. Kasi street food yung sikat dito. Though so far, puro ganyan nakikita natin. Mga ganyan. Or kundi ito, Hong Kong waffle, pearl milk tea, mga ganyan. Kaya nice naman ito. Uso to before eh. Hanggang ngayon meron pa din ah. Mga ilaw-ilaw. Yun lang ang masasabi natin dito. Wala siya talagang mga, yung ibang mga shops, walang yung fixed price na nakalagay. So basically, makikipag-usap kayo kung ano yung presyo, ganyan. May tendency na baka mamaya mataasan kayo or something, ganyan. Ito, nakita natin oh. Food area. Though, ano siya, like literal na food area. Hindi siya parang street food na malawak. Mga ganyan. Pero, in fairness, mukhang malinis oh. Malinis. Malinis siya, guys. Oh, di ba? Ito oh, meron din dito pero mga chicken wings. Ganon. Tapos ito mga buko. Magkano? 28 ringgit yung buko. Durian. Wala kasing presyo yung durian eh. Ay, 39. Musang King. Ito yung mga binibenta nilang mga ihaw-ihaw dito. Lok-lok. Fried and barbecue. Fat Brother. Barbecue. Malaysia top. Delicious. Famous. Yan ang nakasulat. Ito oh. Mura lang din yung food here oh. 28 Malaysian ringgit lang. Iba't ibang uri ng mga stir-fried food. Ito pa. 668 Food Center yung name. Oh, yung mura nito oh. Chicken soup rice noodles. 10 Malaysian ringgit naman siya. Ito oh, rice noodles lang 8. Ang mura. I think mura dito oh. Ano? Ayun. So merong color. So may color siya. Dun sa color ng stick, yun yung presyo niya. So lahat ng yellow is 3 Malaysian ringgit yung nasa taas. Ayun siya oh. Yung nasa dulo ng stick. Ayun siya. So pinakamahal dito is 50 ringgit. Asa yung pinakamahal? Ito ang pinakamahal. Itong puti. Ang cute naman ang indication nila. Tapos yan, meron din silang ganito, non-roux pork nasi lemak. Ay, ang
Ngayon lang tayo nakakita ng non-raw pork na nasi lemak. Ang cool. Pwede pala natin kainin yung next time na pork na nasi lemak, no? Ngayon guys, papunta tayo sa Rexall. Rexall. Yun yung pangalan. At ito siya! So kapag sa Google Maps, sa titignan nyo, ang nakalagay dito is Cultural Center siya. Pero basically, iba't ibang mga stores inside of it ang pwede nyo makita. Ayan siya. So 3 floors. So sa ground floor, halo-halo. May mga ramen, may coffee shop. Sa M naman, may Goat Lounge. Ito, Object Store. Dito naman sa 1, Very Good. Mga ayun yung mga shop. Basically, ang isa sa mga sikat na mga stores dito, itong Book Excess. Punta natin. Let's go! Ang cool naman ng store na to about berry. Mga iba't ibang uring berry products. So, meron juice, may fresh berries, may berry na sa loob ng mochi, tapos may berry na sparkling water ba yun o soju? So, guys, ito ang magandang area. Ito ang taas. Tananan! Ay, ang ganda ng area na to, oh. Guys, so nga pala, share ko lang sa inyo. Paakyat dito, meron tayong na-encounter na viewers. So, sabi nilang ganun, I saw you on TikTok, ganyan. Tapos pinanonood daw nila yung mga hotel recommendations natin. So, thank you so much po, guys, for watching yung mga hotel recos natin. And nakakatuwa, kasi alam nyo, actually, kayo din yung reason before, kung naaalala nyo, nagkaroon tayo ng award ng top hotel creator, mga ganyang something. So, because of you guys din yun. So, maraming salamat sa pagtangkilik ng mga hotel recommendations natin so far. Mapa TikTok and YouTube. So, actually, ang dami nagre-request na ibalik uli natin yung ginagawa natin before dito sa YouTube. Pero naisip ko, pwede natin siyang gawin kapag wala tayong mga trips. So, kasi may trip tayo. Pero kapag walang trip, gagawin natin yan, promise. So, thank you guys so much. And natutuwa ako. Like, puro hotel records yung usually pagka sa TikTok ng mga nakakasalubong nating viewers. And also kapag nakita nyo ako in public, huwag kayong mahiya. Hindi ako nangangagat. Mahilig lang ako sa pistachio at matcha pero hindi ako nangangagat. So yun lang. Nakakatuwa. Nice meeting you sa mga nanonood dyan. At sa mga makikita pa ako soon, huwag kayong matakot please. Natutuwa ako kapag meron akong nakikita ng mga viewers. Yung iba kasi nanginginig, yung iba naman para nahihiya. Huwag kayong mahiya. Minsan nga ako pa nahihiya. So back na tayo sa pag-iikot. Ano to? Parang maze. Parang maze naman to pala. Ay, in fairness, parang naligo naman tayo dito sa loob. Ay, ang ganda nito. Reality date with a book. Reality date with a book. What's behind Diamond Hand Sculpture? Trust me, you'll need me. Deeper connections, natural. Para siyang ano, tawag doon, para siyang mystery something. So, nakalagay dyan yung description. Pero kayo bahala. Diba? Ayan, kung gusto niyo ng mga books, pwede kayo magpunta dito. Talking to Strangers. Ayan, madami pang iba. Company of One, Slow Dance, The Turn of the Key. 29 Malaysian ringgit ko. Ayan siya. Kaya ito, ang cute, oh. May nga papin-pin sila dito, oh. I am cultured. Yes. Cultured ka. Mabuti yan. Mabuti lahat ay cultured. Scarves of Malaysia. Scarves? Selangor. Ito, Kuala Lumpur. Pulau Pinang. Perlis. Kelantan. Perak. Sabah. Ayan. Kung mga gusto nyo. Siyempre, dito tayo sa Kuala Lumpur, diba? Ayan siya. Kung gusto niyo na mga ganyan, 48 Malaysian ringgit yung presyo. Cute. Cool. So ayan guys, if ever kung gusto niyo na mga ganitong products, 288 Malaysian ringgit yung ganito.
This one naman is very kokoy ito. Kokoy Lim. 88 Malaysian ringgit. Guys, so tapos na tayo dito sa Rexel. So ngayon, pupunta naman tayo sa Merdeka Square. Actually, walking distance lang siya from here. Bali 650 meters yung layo. Then, tinignan natin for alternative option. If ever, 16 Malaysian ringgit kung gusto niyo siyang i-grab. But, kung lalakarin niya naman, okay lang kasi 650 meters lang. Okay? So, dun tayo sa lakad option. Kasi at some point, may explore din natin yung area. Makikita pa natin ko, may ganito pala doon, may ganun pala doon, di ba? Okay guys, so ang ganda nito, Phanom. I mean, yung building lang. Yung building lang sinuturo ko. We're almost there guys, sa Merdeka Square. Grabe guys, tignan nyo, napakasikat talaga ng Milo dito sa Malaysia. Mayroon sila dito parang pick up na merong Milo sa likod. Tapos parang may nag-shoot, parang influencer. And we're here sa iconic area. Yun niya, may Kuala Lumpur na nakalagay doon. Itong nasa harapan natin guys, ang iconic Sultan Abdul Samad Jamek Mosque. Actually, yung mismong area na yun, iconic yan because of its clock tower. Pero from here, hindi siya gano'n nakikita. And also, before, dyan guys, nakatira yung mga British people. Side na yan. Ito naman guys na nasa harapan natin ngayon, ito naman yung Sultan Abdul Samad Building na tinatawag. And napakatagal na niya, 1897 pa. And ang nag-design niyan, isang British architect na merong Moorish style architecture din. And parang ang feeling ko kung titignan natin siya ngayon, parang bagong renovate siya. Like hindi mukhang luma oh. Like parang bagong pintura pa, ganun yung vibe. Pag pumasok tayo. Kaya lang. Padaan lang tayo papunta Merdeka Square. Sa iconic square sa KL. Finally! Ito na tayo sa Merdeka Square. Alam niyo guys, first time natin dito. Like hindi tayo dito nakapunta before. Tignan nyo oh, Bangunan Sultan Abdul Samad. Wow! Yan, tawid tayo. Alam nyo guys, this might be so random or mamaya medyo sabihin nyo, ito lang ganyan, pero alam nyo, isa sa mga regrets natin sa previous 2 KL trips natin is hindi tayo nakapunta dito sa Merdeka Square. Like ito, kung saan tayo nakatungtong ngayon. Kasi parang ako personally, kapag nagtitingin-tingin tayo ng mga tourist spots dito sa KL, isa ito sa pinaka-naka-main eh. Meron nga dito I Love KL, hindi ko alam kung saan nakalagay. Wala akong makita ngayon dito. Pero kapag hindi ka nakapunta dito, parang feeling ko hindi kompleto yung KL trip mo. Kasi itong Merdeka Square, iconic square here in the city. And also, aside from being iconic siya, kaya din siya naging iconic kasi noong 1957, dito po sa area na to, idineklara ang independence ng Malaysia. Dito din makikita ang one of the tallest flagpoles in the world. Tanan! Ayan ang flag ng Malaysia. And also, every year, tuwing National Day nila, is itong lugar yung nag-host or ito yung venue. So isipin nyo, kapag ka National Day nila, punong-puno to, like super jam-packed. Ito yung itsura ng harapan. So sa yung pinakawatawat sa gitna. Tapos yung mga watawat na nasa gilid, yung mga watawat ng bawat state dito sa KL, sa Malaysia in general. Tignan nyo from here, ang ganda ng view. Tapos kita pa from here, itong KL Tower. Then medyo natatakpan lang nitong side na to, pero andito naman sa side na to, yung Petronas Twin Towers. Kung nasan tayo kanina. Bali this one, best tong pinupuntahan kapag sunset na, which is ngayon, almost sunset na, 6:12 PM na kasi ngayon, or kapag kagabi. Kaya parang dumadami na rin yung mga tao sa likod. Kanina, di ba, hindi ganoon kadami, pero ngayon nagpupuntahan na lahat dito. So guys, sinerch natin. Andito yung I Love KL na sinasabi ko, puntahan natin before tayo magtapos for today's video. Nakita na natin guys, kasan yung I Love KL. Kanina pa natin nahanap. So, nasa tabi lang siya ng mismong flag. Ikutin nyo lang. Andito siya sa tapat ng Perpustakaan, Kuala Lumpur. Ayun siya. Ano guys, I Love KL, Kuala Lumpur City Gallery. Tananan!
Also guys, para hindi nyo na hanapin or what, ipa-plug ko dito. Ayan, ipa-pop up ko here. Boing! Ayan po yung mga itsura ng state flag sa Malaysia. So madami yon. So ito siya. Ayan yung mga flag na yon, yung mga nakapaligid doon sa mismo Watawat. Para lang hindi kayo ma-confuse or some of you baka confuse, yun. That's all for today, guys. Thank you guys sa pagsama sa pag-ikot natin dito sa Kuala Lumpur at yung mga famous tourist spots dito. Actually, isa sa mga nagustuhan natin, syempre number 1, kahit paulit-ulit tayo doon sa part na pag-akyat natin sa Petronas Twin Towers, okay siya, approve siya talaga sa atin. And next is yung Petaling Street. Though yung Petaling Street, hindi siya ganoon parang hindi ganoon ka dami yung options, kundi puro mga fake products kasi nandun, aside from sa mga souvenir items. So if ever, kung gusto nyo lang i-explore yan and also yung mga street food, is pwede nyo gawin. And also pumunta kayo sa Rexel, magandang addition yon sa itinerary nyo. Plus itong Merdeka Square, tapos itong mga mosque here sa paligid, is super sulit talaga siya. Thank you guys so much sa pagsama. Again, Terima kasih! Maraming salamat. At kung di pa kayo nakapollow at subscribe sa mga ibang social media platforms natin, feel free to do so. Tuwing! Ilalagay ko dito yung mga ibang social media platforms natin. At kung di pa kayo nakasubscribe, guys, please do na. Kasi guys, malapit na tayo mag 100,000 subs. Again, Ivan Negusson po. So, yun lang. Thanks!